everyone! I will be sharing my top 13 of 2013 mostly beauty products, syempre. Dapat gagawin ko is favorites video, monthly favorites. Pero since nasabi ko before na I'm going to do the top 13 of 2013, sobrang tagal na, sobrang late na. Ano ba? Anong petsa na ngayon? But since I believe in the saying, better late than never, so ito na. Yeah, make sure to follow me sa Instagram, Twitter, and like my Facebook page. Usually talaga, if I find something, lalo yung mga ginagamit ko, beauty products, talaga sinishare ko. Anyway, kahit hindi beauty products, kahit pagkain eh. Pag okay siya, sinishare ko sa inyo. Yun naman talaga yung reason kung bakit ako nag-start mag-YouTube in the first place, para mag-share sa inyo. Ito na naman, nagtatalumpati na naman. Let's begin. First, beauty favorite last 2013 ay itong brushes. Yung ginagamit ko for my foundation, and I have been asked a lot tungkol dito. These are from Beauty Cosmetics. This is I don't really know what it's called, pero tawag ko sa kanya ay foundation brush or buffing brush or yeah. Ito, I bought this from Beauty Fair, and this one was given as a gift. Bought this for 150 pesos only that time, noong October. Malamang makikita nyo naman during my review, sa mga tutorials ko, I always use a foundation brush. Ever since na-discover ko yung brush, talagang brush na ginagamit ko. Minsan nga kahit hindi kailangan yung brush, binabrush ko pa din. Buti na lang dalawa siya, kasi sa lahat ng mga brushes ko, ang usual na nililinis ko talagang todo. Medyo inal ako about is yung brushes, especially this one. Ito yung first na dumadampi sa skin mo sa face eh, diba? So, kailangan lagi siyang malinis. I love using it. Sa mga nagtatanong, these are from Beauty Cosmetics. I will be putting the link below I'll be putting the link below para, yeah, you might wanna check it out. The reason din kung bakit gustong-gusto kong gumamit ng brush when I'm applying foundation is because ayoko talaga nang nadudumihan yung wow, ang arte. Hindi, ayoko talaga nung merong foundation. Kahit eyeshadow, okay lang sa akin eh, kasi powder yun eh. Ang ayaw ko talaga yung cream. Ayoko nung may malagkit. Hahawak ko ng gamit, may iwan ko yung mga fingerprints ko. Gusto ko malinis. Planchado ang trabaho. Ito may pinagbabagayan to. Depende siguro sa hair, yung facial hair mo. I mean, yung balahibo mo sa mukha. Kung hindi mo siya winawax or anything. Depende kasi yung finish na gusto mo or yung ma-achieve mo na finish using brushes, okay? And meron din mga technique yan, yung pababa daw mag-brush or paikot or whatever. Pero madidiscover mo yan once you use it. Kaya I really can't tell specifically kung what's the best way to use this, but yun, sinabi ko na lang din. Foundation, okay. Ito ang favorite ko so far. Ang application, habang biniblend ko pa lang siya sa skin, parang ang puti-puti niya. Kahit ako, nabibigla ako sa puti niya. But, I think it oxidizes on my face. Nag-change siya, nag-blend siya sa skin tone. Pag nag-apply tayo ng foundation, wag tayong biglang mag-decide na, ay, masyado maputi to sa akin. Nag-oxidize siya. So, ibig sabihin, mag-blend din siya sa skin tone mo. Pero, again, depende pa rin yan sa skin type and sa skin tone or depende basta, in short, depende sa skin mo. Favorite ko to kasi kapag in-apply mo siya sa face, it's really matte. Ang coverage na is medium to full coverage, which is perfect if you're trying to achieve, syempre, sino ba naman ayaw ng flawless, diba? It's long-lasting so far sa lahat ng mga nasubukan ko. 785 pesos. I'll be putting the link below kasi right now, it is 10 to 15% off siya sa kanyang Mary Kay products. If you wanna check it out, kasi medyo malaking diskwento iyon. If you have oily skin, kasi madalas din tinatanong sa akin yan, try to invest in a good foundation kasi talagang naiintindihan ko kayo. Ang hirap talaga. If you wanna know what's my favorite foundation for my skin type, oily skin, Mary Kay, Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. Yun nga lang, be careful with this kasi medyo liquidy siya and wala siyang pump, so dahan-dahan lang kayo sa paglagay. So since nandun na tayo sa foundation at mga problema na oily ang skin,
taas ang kamay. This is another one that I can share with you na makakatulong to maintain or to keep the oil at bay. Hindi naman totally shine-free. Medyo mabawasan niya yung shine. Is this Rimmel London Stay Matte Long-Lasting Pressed Powder. My shade is Creamy Natural. I never use this kapag ako ay gumagamit ng BB cream kasi nagkikake siya sa akin. Yun lang ang warning ko. I prefer baby powder pag BB cream yung ginagamit ko. My fourth favorite is Maybelline Baby Skin Pore Eraser. I have heard or I have read na hindi daw okay for oily skin. There's something about silicone that I don't know. I don't wanna go into details kasi baka sumakit ang ulo ko. May edad na tayo eh. Ako lang pala. Kapit na ako sa 30s. Doon na eh. Ayun na oh. Konti na lang. Nasa 30s na ako. So, ang nagiging problema ko ngayon ay yung aking pores. Lately ko lang napansin na meron na akong mga pores na, hindi na magandang tignan. Kaya ako siya naging nagustuhan kasi nga, yung feeling niya sa face, it's lightweight. And kapag in-apply ko yung foundation ko with it, talagang mas iba eh. Iba yung, ang hirap i-explain. Basta iba. Meron namang technique how to apply this. A little goes a long way. Etong a little goes a long way, hindi niya ibig sabihin para makatipid ka. It's for your own good. Kasi kapag mas marami kang nilagay, definitely mas mag-oil up ka kasi tinatakpan mo, masyado na siyang makapal sa face. Theory ko lang naman yun. I don't know if this is a primer kasi marami nagsamin this is not a primer but ask Maybelline kasi dun sa kanilang website I saw this under primer. I don't know, siguro wala naman sila ibang paglalagyan kaya dun nakalagay pero I used this before my foundation kaya ang term ko sa kanya ay primer. Pero anyways, primer naman siya hindi. Ang importante naman kasi yung performance niya. So sa akin, ang performance niya is very good. So that's it. That's all I can say about this. $1 million question kasi laging tinatanong sa akin, anong perfect foundation or so far na na-discover ko na magtatagal at maganda sa face and swak sa oily skin. Baby Skin, Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation and Stay Matte Long-Lasting Pressed Powder. Yun ang tatlong may isa-suggest ko. Well, base lang naman sa akin to, pero depende pa rin sa inyo yan. Kaya huwag niyo akong aawayin kung hindi effective sa inyo. Okay? Physicians Formula Powder Palette Mineral Glow Pearls Light Bronze Pearl. Yan. I use this konting-konti lang kasi since I already have oily skin, mabilis mag-shine yung face ko. After kong mag-makeup, ito yung pinaka-last na ginagawa ko. Alam niyo yung may konting shine here, pero alam mong hindi siya oil at hindi rin siya pawis. Shimmer? Hindi eh. Ano ba? What's the term? Anyway, basta yun. This is not a surprise anymore. My LA Girl Gel Liner. Pag nakita mo na yung something na parang meant to be talaga kayo, parang ayaw mo na maghanap ng iba, di ba? Hindi na ako nag-eyeliner yung liquid, hindi na nga ako bumili kasi baka magtampo si LA Girl. Madali naman siyang tanggalin, just basta gagamitin mo is makeup remover. Wala rin akong problema sa kanya with smudging and wala. Unless na lang siguro ganunin mo yung mata mo, pero hindi mo naman siguro gagawin yun kapag naka-makeup ka, diba? Ang tagal na nito sa akin and still, ang ganda pa rin niya sa akin. Ang ganda pa rin niyang i-apply, wala akong problema. Although, syempre, hindi na siya the same nung first na inopen mo siya. Pero still, okay pa rin siya, wala akong problema. Next is this Sansan eyeshadow, yung tig 50 pesos. Ito, gamit na gamit to sa YouTube. Gamit na gamit to sa akin, anyway, kahit sa everyday use ko, ginagamit ko talaga siya. Kasi pwede mo siyang gamitin sa kilay, pwede mo siyang gamitin pang contour, sa cheeks, sa nose. 50 pesos. Sabi nila, naka-sale daw. I don't know kung tapos na yung sale, pero I think it's 38 pesos na lang. Diba? This is the e.l.f. Eye Primer Liner and Sealer. And the reason why this is kasali is because tingnan niyo yung tsura niya. Gamit na gamit ko na to, pero parang wala pa rin nangyayari. Yun. Best buy. Kasi it gets the job done. Tapos kahit a little goes a long way. Kaya, favorite. Ito nakakayang ipakita sa inyo. Kaya hindi ko na i-close up. Kasi gamit na gamit ko talaga to, promise. I have 2 hands. I have 2 false eyelashes. Pareho sila. Kasi I use this alternately.
Actually, yung isa medyo matanda na. I think yung isa dito is 5 months na, pero ginagamit ko pa rin siya. Alam niyo kung bakit ginagamit ko pa rin? Kasi the more na luma na siya, na medyo may nagka-clump na mascara dyan. Although, syempre nililinis ko to, sprayan ko naman to ng alcohol. Lalo siyang tumatagal, mas lalong nagka-clump sila together kasi may mascara and bacteria. Mas maganda siya. Mas mukha siyang natural for me. This is 195 pesos pero isipin nyo sa tagal na ginagamit ko siya. Dali niyang linisin kasi 'di ba ibang false eyelashes ang hirap linisin kasi parang pag tinanggal mo yung glue dun sa dulo, parang mapupunit siya. As in meron talaga iba na tatanggal. Ito hindi. As in masinsin ang pagkakadikit-dikit nila. And this is human hair. Human hair kaya yeah, I love it. Let's move on to the lips. This Revlon Just Bitten Kissable. I love it. Kasi hindi siya drying sa akin. Na-in love ako dito kasi yung first na gamit ko, ibang klase talaga yung stain niya. Kasi minsan umaabot, matagal. Minsan kahit kumain ako, hindi siya yung lipstick na nasa dulo na lang. Yun. Walang term doon eh, pero sana magkaroon ng term doon kasi nihirapan nung explain. Yung amoy niya, para akong nakaka-relax. Lalo na kapag ka madaldal ka, magganito ka lang marerelax ka. Call by OPI. Ilang beses ko na itong pinost sa Instagram. May na yata kayo. Sorry naman kasi I am obsessed with them. I have black, I have white, I have red, and I have this silver. Kung gusto nyong palitan yung nail polish nyo pero wala kayong time, kung meron kayong 3 minutes, nag-chip na yung dulo nung nail polish nyo, okay lang. Patungan nyo lang nito. Tapos ang problema mo. Kasi kagaya nan, if I have to film, it's my rule. Ayoko mag-film ng ang kuko ko ay hindi presentable. Hindi siya ganun ka bilis matanggal. Ang tagal nito sa Hindi mo na nga kailangan siyang patungan pa ng colorless. Mabilis din siyang matuyo. Kaya, okay. After 3 minutes, maghintay ka lang ng another 3 minutes, tuyo na siya. Hindi siya kailangan maging perfect kasi design ay texture ko, crack nga. So, I love crack nail polish. I love my brushes ever since I discovered brushes. I would like to thank my Miss Bella brush container with lid. Yan. Hindi lang siya container ng aking brushes, kundi isa rin siyang ornament. Ano ba sa Tagalog ng ornament? Palamuti. Ayun. Ang ganda-ganda, diba? Sinabi ko na yata dating, paulit-ulit na naman ako. So, yun. This one is 500 pesos. Pero, it's a good buy kasi maganda siya sa paningin ko. Yun ang importante. Lastly, if mahilig kayo sa brushes, this is a must-have. Ang galing nakaimbento nito. Before, kung magpatuyo ako ng brushes ko nakahiga, mali pala yun. Hindi ko alam. Buti na lang may YouTube. That's why I love YouTube. Lang yung purpose niya, ang ganda rin niya sa mata. Kahit na nagpapatuyo ka, presentable pa rin siya. Maganda pa rin siyang tignan. So, yun ang kasi ang galing talaga nakaisip nito. Thank you very much. That's it for my top 13 beauty products of 2013. I hope you enjoy this video. Thumbs up if gusto nyo makakita pa ng favorites video next month. Maraming salamat sa panonood. See you again next time. Bye!